Hello mga kaibigan, mga kapatid, mga masigasig na sumusubaybay. Mapagpalang araw ng Huwebes sa inyong lahat. Nasa 18 araw na tayo sa buwan ng Abril, 2024. Hindi lang natin napansin, tuloy-tuloy ang paggalaw ng oras, ng panahon, at hindi natin mamalayan, papasok na tayo sa buwan ng Mayo. Ngunit sa likod ng mga ito, alam ko, marami tayong mga pinagdaanan sa buwan na ito. Posible, nung nakaraang linggo, may mga pinagdaanan tayo na medyo nagdulot ng panghihina. Ngunit salamat sa Diyos at narito tayo tuloy-tuloy pa rin. Ganito talaga ang buhay. Kailangan magsikap, kailangan maging tapat, kailangan maging masigasig. Amen? Sa araw na ito, araw ng Huwebes, gaya ng sinabi ko, nasa 18 araw sa buwan ng Abril, 2024, pakinggan natin ang mensahe na ibibigay sa atin ng ating ebanghelista. Ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay babahagi sa atin ni San Juan, Kapitulo 6, versikulo 44 hanggang 51. Kung naalala ninyo, ilang bisis tayo na pinaalalahanan ng ating mga pagbasa na si Jesus ay siyang nagbibigay buhay. Siya ang tinapay ng buhay. Ang sinumang lumapit sa Kanya ay hindi gugutumin. Kung sino man ang maniwala sa Kanya ay hindi uuhawin. At dito sinabi na naman ni Jesus sa ating ebanghelyo, ang maniwala ay may buhay na walang hanggan. Dahil alam natin na sa buhay ni Jesus, kung marami ang naniwala sa Kanya, marami rin ang hindi naniwala. Hinahanapan nila palagi si Jesus ng mga ginagawa niya na pwede nilang isumbong sa makapangyarihan. Pero sa likod ng mga ito, patuloy pa rin si Jesus na nagpapaalala sa kanila. Nagbibigay si Jesus ng mga salitang mapagnilaya nila ng mabuti. Kaya nga sabi niya, ang maniwala ay may buhay na walang hanggan. Alam ko tayo mga Kristiyano ay naniwala din sa Kanya. Ngunit ang malaking tanong sa atin, yung ating paniniwala sa Kanya, paano natin ito naisa sa buhay? O baka yung paniniwala natin sa Kanya ay nanatili lang sa ating isipan, sa ating puso? Paano natin ito maipakita at maipadama sa ating kapwa na ang paniniwala natin sa Kanya ay talagang nagdulot ito ng kaligayahan, nagdulot ito ng buhay, nagdulot ito ng saysay sa ating buhay. Kaya ito ay yung pinakamalaking hamon sa atin, mga kapatid, bilang mga Kristiyano, na maging masigasig sa pagpapahayag ng mabuting balita ay hindi lang sa ating mga bibig, kung hindi dyan mismo sa ating mga kilos, kung paano natin na isa sa buhay ang ating buhay araw-araw. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Father Bob, isang paring Karmelita. Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, turuan mo kaming maging masigasig at tapat sa iyo, hindi lang sa salita, kundi sa aming mga gawa. Amen.